Oftentimes the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear to catch His bride away. All tears forever over in God's eternal day. It will be worth it all when we see Jesus. Life trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, and all sorrows will erase. So bravely run the race till we see Christ. Sometimes the sky looks dark, with not a ray of light. We're tossed and driven on, no human help in sight. But there is one in heaven who knows our deepest care. Let Jesus solve your problems. Just go to Him in prayer, and it will be worth it all when we see Jesus. Life trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, and all sorrows will erase. So bravely run the race till we see Christ. Life's day will soon be over, all storms forever past.
we'll cross the great divide to glory safe at last. We'll share the joys of heaven, a harp, a home, a crown. The tempter will be banished. We'll lay our burdens down, and it will be worth it all when we see Jesus. Life trials will seem so small when we see Christ. Oh, and one glimpse of His dear face, all sorrows will erase. So bravely run this race till you see Christ. Nearer, my God, to thee, nearer to thee, even though it be a cross that raiseth me, still all my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Though like a wanderer, the sun gone down, darkness be over me, my rest a stone. Yet in my dreams I'd be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. There let the way
that thou sendest me in mercy given, angels to beckon me nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Then with my waking thoughts, bright with thy praise, out of my stony griefs, Bethel I'll raise. So by my woes to be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Oh, if on joyful wing, cleaving the sky, sun, moon, and stars forgot, upward I'll fly. Still all my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Still all my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee.
got my mind on eternity, and that's why I am not ashamed of the gospel. Oh, the gospel of Jesus Christ. No, I am not afraid to be counted, but I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. I'll give up the wrong for the right. Oh, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel. I've got too much behind me to let this world bind me to self. He's a name watching me. He's my everything. I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel. See, I've got too much behind me to let this world bind me. This is to tell me might just be a name, but to me, He's my everything. I am not ashamed of the gospel. No, 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 I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Praise the Lord. Puri ng ating Panginoon, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ako po'y bumabati saan man kayo naroon ngayon sa mga sandaling ito. Puri ng Diyos sa muling pribileyo at pagkakataon na tayong lahat ay narito muli sa gawain ng ating Panginoon, sa ilang sandali ng ating pong pananatili na magkasama through itong ating pong Bible study ngayon, through online Bible study. At puri na ating Panginoon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. At sa gabing ito, tayo pong lahat ay magsama-sama. Samahan niyo po ako na magpasalamat sa Panginoon minsan pa for all the things that He had done for us. Truly that God is so good and so merciful. Kailanman hindi nagkulang ang ating Panginoon. So napakainam sa gabing ito na magbigay tayo ng ilang sandali ng ating oras para po sa pagpupuri at higit sa lahat sa pag-aaral muli ng salita ng ating Panginoon. Ito po ang inyong kapatid, Pastor Saldi Padilla. At welcome ko po kayo lahat dito po sa ating gawain. Amen. At sa gabing ito, praise the Lord, kung meron po kayong mga prayer requests, ay hiniling ko na tayo po ay mag-message so that we could pray your requests after the service. So, huwag po tayong magdalawang isip na magpadala ng ating mga messages, ng ating mga prayer requests. I believe na ang Diyos pa rin, ang Diyos ang tumutugon sa lahat ng ating mga dalangin. So, wala imposible sa ating Panginoon. Wala po tayong dapat gawin ngayong gabi, kundi tayo po ay lubos na sumampalataya sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang mga pangako sa ating mga buhay. Amen. So bago po tayo mag-umpisa sa gawain ng ating Panginoon, tayo muna po ay manalangin at lumapit po sa Kanya. Praise God. Amen. Samahan niyo po ako sa ilang sandali ng pananalangin ngayong gabi as we welcome the presence of the Lord ngayong gabi. Amen. Praise the Lord.
Let's pray. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong mayamang biyaya ngayong gabi at pinahintulutan niyo muli kami, Panginoon, na magsama-sama upang patuloy kayo na purihin at sambahin, pasalamatan. Tunay, Panginoon, na napakabuti niyo sa amin, Panginoon Lord God. Wala po kaming maisip na bagay na ginawa kayo sa buhay namin na hindi naging mabuti para sa amin, Panginoon. And so, Lord God, we pray na sa gabing ito, kami po ay narito para muling tunghayan, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord, sa gabing ito. And so, sa gabing ito, Panginoon, dalangin namin ang iyong banal na Espiritu. Nasamahan kami, pangunahan kami. Lord, we ask the guide to be with us, Lord, tonight. We pray, God, that you forgive us of our sins. Kung ano man po, Panginoon, ang aming mga pagkukulang, mga pagkakasalang nagawa, Lord. Dalangin namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na dugo muli ang siyang maglinis sa amin, Panginoon. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon, Lord. At sa gabing ito, Lord, God, dalangin namin ano man po ang iyong nais na ay pakita sa amin, Panginoon, through your word, ay malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan, Lord. Hayaan niyo ang mga salita niyo, Panginoon, ang patuloy na magbago, mag-transform sa amin, at patuloy na i-quicken yung seed sa aming mga kaluluwa upang ma-express namin, Lord, ang buhay na nagmumula sa inyo. We pray, God, na kayo ang siyang umabot sa bawat pangangailangan ng bawat isa. Pawiin niyo lahat ng mga hadlang ng kaaway at hayaan niyo na through this online Bible study ay ma-reach out, Lord, ang bawat isa ngayong gabi. O God, we commit, Lord, O God, everything to your hand sa gabing ito, Panginoon, O God. At binabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan po ninyo, sa pangalan namin, Panginoon Kristo. Amen. Amen. Umawit po tayo sa ating Panginoon. Awitin po natin, mga kapatid, yung hindi ka nagkulang. Samahan niyo po ako sa pag-awit. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit
may suliranin man ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Amen. Inibig tayo ng Panginoon even before na hindi pa natin siya kilala. The Bible says that He first loved us. Amen. Hindi tayong unang umibig, but He first loved us. He first, look for us. Hindi tayong unang naganap sa Kanya, kundi siya po yung unang naganap para sa atin. Amen. Praise the Lord. At umawit pa tayo ng papuring awit sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Napakasarap po rin ng Panginoon. Amen. Awitin natin yung isa pang solemn song. Ako'y magpupuri sa iyo. Patuloy natin purihin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dali lamang po. Amen. Praise God. Amen. Wala yata yung kanta. Awit na lang po tayo ng isang masayang awitin. Amen. Awitin na lang po natin yung higher ground. Praise the Lord. Sa F na lang. Praise the Lord. Amen. Amen.
I'm pressing. Okay, sit. I'm pressing on the upward way. You as I'm gaining every day, still praying as I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has known desire to stay where doubts arise and fears dismay. Though some may dwell where this abound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. Oh, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to live above the world, throw Satan's darts at me are hurled, for faith has caught the joyful sound, the song of saints on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost high and catch a glimpse of glory bright. Amen. But still I pray till heaven I've found. Lord, lift me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Sing with me once again. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, plant my feet
Praise the Lord. Amen. Purihin ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. I hope na sana lahat po tayo sumabay ngayon sa pag-awit sa ating Panginoon. Kahit nandiyan kayo sa inyong mga tahanan, amen, ay sabay-sabay tayo nagpuri sa ating Panginoon. So again, praise God, tayo pong lahat ay malugod na welcome po sa ating gawain ngayong gabi. Amen. So samahan niyo po ako mga kapatid. Tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong gawain ngayong gabi, at yan ay wala iba kundi ang pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. At sa gabing ito, muli ako po ay magpapatuloy sa ating aralin patungkol sa the beauty of the church, at ang ating pong subtitle na ngayong gabing ito is about embracing God's boundaries for your protection. So, samahan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Basahin natin ang ating Bible. Kung meron po kayong mga Bible, ay pwede po kayong sumabay sa pagbubuklat. In the book of Jeremiah chapter 5 verse 22. The Bible says, "Fear ye not me, said the Lord. Will ye not tremble at my presence, which have placed the sun for the bound of the sea by a perpetual decree, that it cannot pass it, and though the waves thereof toss themselves, yet can they not prevail. Though they roar, yet can they not pass over it." Amen. So binabanggit po dito na ang Panginoon daw po ang siyang nagtatakda, no? Nagtatakda ng lahat ng bagay. Siya ang nagbibigay ng boundaries, nagbibigay siya ng panangga, ng harang, o sabihin natin, ang Panginoon ang siyang kumukontrol ng lahat ng bagay. Sabi po rito, praise the Lord, and God placed all those things. Ano? Ang Diyos ang siyang naglagay ng lahat ng mga bagay na yun. Yan ay pinag-uusapan lang ng mga matatalinong tao na lahat ng bagay dito sa universe, para sa kanila ay nagkakaroon sila ng kanya-kanyang mga kanilang trabaho, kanilang part, no? Na ginagampanan na ayon sa science ay dahil lang nandyan yung mga yan, nandyan sila na nag-exist. Okay? Na alam niyo naman po, ang science kasi ay hindi, some of them don't believe in God. So basta nandyan na lang yung mga bagay na yan at nagwo-work sila according to their orbit, kung ano po yung kanilang mga kanya-kanyang mga posisyon. Yet the Bible says that God created all these things. Naniniwala po tayo na ang Diyos ang siyang naglatag lahat ng mga bagay na yan. The whole universe is being created by God. Amen? Amen. Ang mga bituin, ang galaxy, ang dagat, ang araw, lahat ng bagay na yan ay create ng ating Panginoon. At naniniwala tayo na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng mga bagay na yan. Okay? So, tingnan po natin. The Bible says yung word na bound, no? The bound of the sea by a perpetual decree. So, ang sabi mga kapatid na ang Diyos po mga kapatid ang siyang nagbibigay ng hangganan, pinakahangganan ng lahat ng mga bagay. So, the word bound, it means border or a territory enclosed within a boundary. Okay? Ito po ay isang bahagi na napapalibutan ng anong tawag doon, parang pader o di kaya bagay na nagiging parang panangga, ano? Pinakahangganan yung boundary natin. So, the Bible says when God sets a boundary
of protection. Kasi yan ang topic natin, boundary of God's protection around us, around the believer. Now, nothing can pass. Wala pong sino man na maaaring pwedeng makapasok. Walang sino man na pwedeng kayo ay galawin. Kapag ang Diyos po ang nagbigay ng proteksyon, ng boundary sa ating lahat. Praise the Lord. Basahin pa natin ang ating scripture in the book of Proverbs chapter 8 verse 29. Proverbs chapter 8 verse 29. Amen. Okay. When he gave to the sea his decree that the waters should not pass his commandment, when he appointed the foundations of the earth. See, nandun ang Panginoon, siyang lumikha. Di ba? Naroon din ako nung nilikha ko ang mga, sabi niya, nilikha ko ang tubig, ang ulap. Sabi niya rito, at ang tubig, sabi niya, ang bukal, ang kalaliman. Siya ang naglagay ng mga hangganan sa mga dagat upang hindi, sabi dito, upang hindi umapaw. Amen? Siya ang naglagay ng pundasyon ng mundo. Praise the Lord. So, ganun po makapangyarihan ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Siya ang may hawak ng lahat ng bagay. Pero inyo, ang lahat ng planeta ay nilagay niya sa kawalan. Diba? Sa pamamagitan ng law of gravity, nakalutang lahat. Pero kahit kailanman, ang mga planeta na ito, hindi siya bumagsak. Hindi sila nagbubungguan sa bawat isa. Bakit? Kasi meron tayong Diyos na siyang humahawak, kumukontrol ng lahat ng mga bagay na ito upang hindi sila mawala sa kanilang inog, sa kanilang ikot at kanilang mga kanya-kanyang posisyon. Praise the Lord. So, ang sabi rito, na ang Diyos ang nag-decree ng lahat ng bagay. Hindi ba, ganun din tayo, di ba? Hindi lang creation niya na mga tungkol sa galaxies at lahat itong mga nilikha niya ito. But you see, bilang mga anak ng Diyos, naniniwala din tayo that God also set a decree sa buhay natin. Amen? Naglagay ang Diyos ng proteksyon. Naglagay ang Diyos ng boundaries to protect you. Amen? Upang ang purpose ng Diyos na gusto niyang ma-achieve sa buhay natin ay ating pong ma-achieve. Praise God. So yan po mga kapatid ang gusto kong i-emphasize ngayon sa gabi nito. God has already decided to make a plan, decree sa bawat buhay natin, na ngayon lang natin ito nare-realize, ngayon lang natin ito nadidiscover, na noong pa man, sa isip pa niya, ay meron na pala siyang inisip at plano para sa atin. Bumasa pa tayo ng ilang talata. Dito po sa Psalms 104 verse 9. Amen. Psalms 104 verse 9. The Bible says, Thou hast set a bound that they may not pass over, that they turn not again to cover the earth. Tingnan nyo. Sabi rito, na ang Diyos ang siyang naglagay ng hangganan ng lahat ng bagay upang hindi umapaw ang tubig. Kung titingnan natin ang karagatan, ang ocean, di ba? May hangganan doon sa seashore, doon sa tabing dagat. Kung titingnan natin, parang you could not imagine kung paano po itong tubig na ito ay hindi siya nagpapatuloy na ito'y dumidiretso sa lupa. At hanggang meron lang talaga siyang hangganan, hanggang doon na lang siya. At ang sabi ng Biblia, ang Diyos ang siyang nagbabantay, ang Diyos ang naglagay ng hangganan upang hindi umapaw ang tubig. Amen? Upang hindi matabunan ng mundo ng tubig. Diba? Upang hindi umapaw sa lupa ang tubig at hindi tayo lahat mamatay. Amen. So, alam natin na kapag nangyari yon,
Di ba? Like for example, meron pong yung tsunami. Pag nagka-tsunami, yung tubig ay papasok o wawasakin yung lupa. 'Di ba? Isipin natin, 'di ba? Gaano karaming tao ang mamamatay. You see? Pero ang Diyos naglagay siya ng boundaries sa tubig na hindi siya pwedeng lumagpas doon sa kanyang boundary. Sa kanyang hangganan. Hallelujah. Praise God. So I'm so glad that God, amen, our God has also boundaries around our lives para ingatan niya tayo, protection niya tayo. At hanggat hindi pinapahintulutan ng Diyos, ang lahat ng bagay na mangyari ay hindi po mangyayari para sa atin. Amen. Praise the Lord. So doon sa scripture na binasa natin kanina, excuse me, kung babalikan natin, if we were going to read it again, sabi po ng Biblia na ang Panginoon ang siyang gumawa, no? Siyang lahat nagsabi ng mga bagay nito. Sabi niya, wala ba kayong takot sa akin? Ano bang dahilan? Sabi ng Panginoon, dapat ba tayong matakot sa Kanya? Praise God. O dapat kilalanin natin ang Panginoon. Dapat manginig tayo sa Kanyang harapan. Kasi ang sabi ng Biblia, kasi siyang gumawa ng lahat ng mga bagay nito. Napakadakila, very powerful ang ating Panginoon. Praise God. So that's the reason kung bakit kinakailangan talaga na ang tao ay magkaroon siya ng pagkilala sa Diyos sa kanyang kapangyarihan. Magkaroon siya ng takot sa Diyos kasi siya ang gumawa ng mga bagay nito. Kung ang Diyos lang ay pinabayaan niya ang lahat ng mga bagay nito na hindi niya ito binigyan ng hangganan. Amen? Hindi siya naglagay ng bawat loss sa mga bagay nito. Sigurado, lahat tayo ay mapapahamak. Di ba? Aapaw ang tubig, maraming mamatay. So, you see, napaka-powerful ng Diyos. So, God has set a line, a boundary. Amen? Upang ma-determine kung hanggang saan kinakailangan ang isang bagay ay manatili at hindi dapat lalagpas doon sa bagay na yon. You see? So, alam natin na tayong mga anak ng Diyos, all through the years, sa buhay natin, alam natin na meron tayong pwedeng maaring maikwento kung paano sana tayo po ay napahamak na. Tayo po ay maaring namatay na sa iba't ibang paraan ng natural na paraan ng maaring way ng kamatayan ng tao. Like for example, madisgrasya ka, malunod ka, amen, or whatever. Pero alam nyo, ang sabi ng Biblia, iningatan ka ng Panginoon through all those destructive, amen, situations sa buhay mo. Amen? And God make a way individually sa atin upang sa ganon, kasi may purpose siya. May purpose ang Diyos sa buhay ninyo eh. Sana namatay ka na noon. Amen? Sa sakit. O namatay ka na noon sa disgrasya. Pero hindi nangyari yon kasi iningatan ka ng Panginoon. Kasi may purpose ang Diyos sa iyo. Yun ang, amen, napakaganda sa lahat, di ba? Praise the Lord. Ngayon mo lang na-realize yan. Ako noon, meron po akong patutuo sa inyo na bata pa lang ako noon muntik na akong malunod at mamatay. Akala ko patay na po ako kasi talagang nakita ko parang nung nalulunod ako parang liwa-liwanag nung nasa taas. Akala ko patay na ako at may kamay na lumabas dun sa liwanag. Akala ko yung sa musmus kong gula, akala ko yun yung si Jesus, yung kamay ng Panginoon na ako'y kinukuha niya na. Yung pala may isang babae na nakakita sa akin sa malayo na nalulunod ako, kamay pala niya yun. Man, na humila sa akin doon sa tubig. So, kung babalikan ko yung sitwasyon na yun, sabi ko, ngayon ko lang na-realize na hindi pala ako mamamatay sa panahon na yun. Kasi meron palang panahon na katulad nito. Amen? Ako'y tatawagin ng Panginoon, gagamitin niya sa kanyang layunin. So, lahat po tayo ay may kanya-kanyang mga kwento na maaaring masabi natin sana patay na tayo noon. Pero ang Diyos po ang nag-ingat sa atin, nag-set siya ng boundaries sa atin to protect us so that His purpose will accomplish in our life
in our days. Diba? At isa sa pinaka-classic example nito sa Bible, ay walang iba kundi itong si Job. Diba? Very familiar tayo sa buhay ni Job. Na alam natin na itong si Job ay sinubok ng Panginoon. No? At pinahintulutan niya si Satanas na siya ay subukin upang sa ganun, si Job ay mapatunayan ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon ay kailanman ay hindi po nagbago. So if we are going to read Job chapter 1 verse 9 to 12, no? Basahin po natin ang scripture. So the Bible says in Job chapter 1 verse 9, sabi dito, then Satan answered the Lord and said, that Job feared God for naught? Hast not thou made an hedge about him and about his house, and about all that he had on every side? Thou hast blessed the work of his hand, and sabi dito, and his substance is increased in the land. But put forth thine hand now, and touch all that he had, and he will curse thee to thy face. At ang sabi ng Panginoon sa may verse 12, and the Lord said unto Satan, behold, all that he had is in thy power, only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. So sabi rito na nagkaroon ng parang debate ang Diyos at saka si Satanas. At ang object of their debate is walang iba kundi itong si Job. At hindi alam po ni Job yon na siya po mga kapatid ang subject ng Panginoon at ni Satanas. Dahil dito, sinabi ng Panginoon na ipinagmalaki ng Panginoon itong si Job na siya ay tapat sa kanya. At ang sabi nga ni Satanas, sabi niya, ay tapat lang naman yan si Job kasi binibless mo siya pinagpapala mo siya Subukan mo na bigyan mo ako ng pahintulot. Amen? Tanggalin mo yung kanyang proteksyon. Diba yung hedge, diba yung bakod niya, yung proteksyon niya. Tanggalin mo yun. Praise God. Yan ang sabi mga kapatid ni Satanas. Kaya kanya pinupuri, dumarami yung kanyang mga hayop, yung kanyang buong lupain ay sumasagana. Amen. Kaya kanya pinupuri, pero tanggalin mo, subukan ko siya. No? Kunin ko lahat ng mga yan sa kanya, siguradong isusumpa ka niya. Yan ang sabi ni Satanas. Praise the Lord. Pero ang sabi ng Panginoon, sige, sabi niya kay Satanas, sabi niya, sige, kunin mo ang lahat ng mayroon siya, pero wag mo siyang sasaktan. Wag mong kukunin ang buhay niya. Kaya si Satanas ay umalis sa presensya ng Diyos at ginawa niya kung ano yung napalagay niya ay maaring daan para itong si Job ay sumpain niya ang Panginoon. So in other words, praise God, si Job has been protected by the Lord, amen, from all those distractions mula sa kaaway. Hallelujah. Katulad nung sinasabi natin kanina, yung dagat, okay, ay hindi lalagpas sa kanya hangganan hanggat hindi ito pinahintulutan ng Panginoon. So you see, ganun din po ang mga anak ng Diyos. Praise God. So may proteksyon si Job. Pero hiningi ni Satanas na alisin yung proteksyon na yon. Kaya pinahintulutan siya ng Panginoon, di ba? Sige. Sige, tatanggalin ko yung proteksyon na yon. At pwede mong kunin lahat ng mga ari-arian niya. Huwag mo lang sasaktan siya. Ibig sabihin, huwag mo lang kukunin ang buhay niya. Yan ang boundary, no? Huwag mo kukunin ang buhay niya. Sige. So, anong nangyari? Alam natin ang kwento. We are so familiar about the story of Job. Diba? So, nawala lahat ng kanyang mga hayop, mga alagang mga hayop, ang dami man niyang mga ari-arian na wala.
Pagkatapos, ay alam natin na na nawala din yung kanyang mga anak. Sabay-sabay na nawala yung kanyang mga mahal sa buhay. Praise the Lord. So, could you imagine that, isa-isang lumapit yung kanyang mga alipin at ang unang alipin na nagsabi na lahat ng kanyang mga ari-arian ay kinuha ng mga tulisan. Lahat ng kanyang mga ari-arian ay kumbaga, ninakaw lahat yon ng lahat. Praise God. At ang pinaka-nakakalungkot ay yung dumating na naman po isang kanyang servant. At ang sabi na yung kanyang mga anak naman po ay lahat sila ay namatay dahil sa isang disgrasya. Nagpa-party po sila, birthday ng isang anak niya at pumunta lahat ng mga anak ni Job doon sa bahay ng kanilang kapatid. Amen. At pagkatapos may dumating na ipo-ipo, at yung bahay na yun ay gumuho at lahat po sila ay namatay. Lahat sila ay namatay. And because of that, amen, sa isang iglap na wala lahat yung mga bagay na yun sa buhay niya. Pero ang sabi ng Biblia, nagpuri pa rin si Job sa Panginoon. Di ba? Ang sabi ng Bible, mga kapatid, na sabi ng Panginoon, ni Job sa Panginoon, na ang Diyos ang siyang nagbigay, ang Diyos din ang kukuha. Purihin pa rin ang Panginoon. Purihin pa rin ang ating Panginoon. So makikita natin dito si Job, ang buhay niya ay punong-puno pa rin ng pagpapasalamat sa kabila ng lahat ng mga bagay na dinaanan niya. Amen? So ang sabi ng Panginoon, tingnan mo, nagpuri pa rin siya sa akin kahit wala na siyang mga ari-arian, wala na yung mga mahal niya sa buhay, mga anak niya, nagpuri pa rin siya sa akin. Pero kaya, sabi ng Diablo, sabi ni Satanas, paintulutan mo uli ako na bigyan ko siya ng sakit. Sa katawan naman niya ako pupunta. Sasaktan ko yung kanyang katawan. Sigurado, hindi kanya, susumpain kanya. Yan ang sabi ni Satanas sa kanya, di ba? Amen. Pero, amen, nung sige, sabi ng Panginoon, amen, kahit nasaktan mo siya sa kanyang katawan, huwag mo lang kunin ang buhay niya, magpupuri pa rin yan sa akin. So, yan ang ginawa ni Satanas kay Job. Sinaktan niya si Job sa kanyang katawan. Amen. Binigyan niya siya ng bukol mula ulo hanggang talampakan. Pero ang sabi ng Biblia, nanatili pa rin tapat si Job sa Panginoon. Ang sabi nga ng mga tao sa kanya, naku Job, siguro kaya ka pinaparusahan ng Diyos kasi baka meron kang lihim na kasalanan. May ginagawa ka na kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero alam ni Job na wala naman po siyang kasalanan. At ang sabi niya, kung meron man, nag-aalay siya lagi ng alay para sa kanyang kasalanan. Pero wala po siyang kasalanan, talagang siya lang po talaga ang subject o ang object ng debate ni Satanas sa ni Lord. So, anong nangyari, mga kapatid, nagpuri pa rin siya sa Panginoon. At tingnan mo, sabi ng Panginoon kay Job, nagpuri pa rin siya sa akin. Amen? Praise God. All of his friends, even his wife, is telling him, pusumpain mo na ang Diyos kasi hindi kanya mahal. Pero sabi ni Job, amen, ano man ang mangyari, I'm going to still worship the Lord and thank Him. So mga kapatid, na-overcome ni Job lahat ng mga bagay na yon. Amen? Bagamat ang Panginoon ay pinintulutan niya, nasaktan siya ng gano'n, terrible, ang kanyang dinanas. But yet, mga kapatid, hindi inalaw ng Diyos na lubos siyang mawasak. At alam niya na si Job ay merong kakayanan na ma-overcome niya lahat ng mga bagay na gano'n. So unless ang Diyos may purpose sa buhay natin, paintulutan man niya ang kaaway, nasaktan tayo, dumating man ang maraming mga bagay na kuminsan hindi natin maintindihan at hindi natin inaasahan na mangyari at parang feeling natin parang ang Diyos pinabayaan tayo, pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Meron lang gusto ipakita ang Panginoon sa atin, kaya niya pinintulutan yung bagay na yon. At hindi pwedeng ialaw ng Diyos na may mangyari sa iyo, amen, hanggat hindi niya pinapaintulutan yung bagay na yun. Hanggat may purpose ang Diyos sa buhay mo, tanda natin, amen, lagi nandiyan ang proteksyon ng Diyos sa atin. Purihin ang Panginoon.
At hindi lang tayo. Alam natin na may plano ang Diyos na gusto niyang mangyari. So lahat, even yung mga, sabi natin, even yung mga tao na bahagi doon sa plano niya, sa isang banda, amen, mga taong gagamitin din niya para ang mga anak ng Diyos ay masubok, praise God, ay nag-set din siya ng boundaries sa kanila. Amen? Ano ibig kong sabihin? Kung may purpose ang Diyos sa tao na yon, amen, nandun din yung plano ng Diyos sa kanya. Pero kaya nga lang, ang problema kasi, siya ay magiging instrumento lang ng Panginoon para ma-fulfill yung plano niya dun sa talagang mga taong kanyang gustong pahayagan ng kanyang pag-ibig. Ano ibig ko sabihin? Like for example, alam natin sa history itong si Adolf Hitler. Di ba kilala natin si Adolf Hitler? And according to history, alam natin na itong si Adolf Hitler ang siyang naging daan para mamatay ang maraming mga Hudyo. Ilan ba yon? 6 na milyon na mga Hudyo under Hitler ay namatay. Could you imagine that? 6 million Jews siyang nagpapatay. Somehow siyang nag-instrumento para mamatay itong mga Hudyo na ito. At marami pong attempt na i-assassinate ang buhay niya. Nung tinignan ko po yung history sa kanya, praise God, 6 na attempt yata na pag-attempt na siya i-assassinate. Dahil nga po sa kanyang pagiging isang masamang tao. Amen. Marami po siyang pinapatay, lalo na itong mga Hudyo. Praise God. Pero kung tingnan natin, according to history, ilang beses gusto siyang patayin, planong patayin, pero parang hindi siya mapatay-patay. Hindi siya magawang siya ay wasakin sa panahon na yon, patayin sa panahon na yon. Di ba? Bakit? Kasi alam natin na itong si Hitler ay meron ding part siya sa economy ng Panginoon. Alam natin na gagamitin siya para ma-fulfill ang sinasabi sa Scripture tungkol sa mga Hudyo. Di ba? Because under the fifth seal, makikita natin doon na may mga Hudyo, amen, na mamamatay. At sila yung mga souls under the altar na sila ang naghahanap ng paghihiganti sa Panginoon. So nakasulat na yun that under the fifth seal, the Jews will be beheaded, and 6 million Jews will be beheaded during the time of Hitler, ni na Mussolini, ni na Eichmann. Diba? Sila yung mga ginamit sa panahon na yon. At itong si Hitler, ilang beses po siyang nais na patayin. May assassination attempt sa kanya ng 6 na beses. Pero hindi po naging successful. Why? Because kinakailangan ma-fulfill yung scripture, praise God, na magkakaroon ng Holocaust sa panahon na yun according to prophecy. Amen? And that required Hitler, amen, to be alive in order to fulfill the scripture. Naintindihan natin? And so, even though Hitler was so evil, God has set a boundaries to his life na hindi mo na siya mamatay. Kahit ilang beses siyang gustong patayin hanggat hindi niya na-fulfill yung kanyang part. Diba? Yung bahagi niya. So, nung na-fulfill niya na yung bahagi niya sa panahon na yun at na-fulfill mo na yung scripture, hindi naman po siya namatay sa assassination eh. Amen. Nag-suicide siya. According to history, praise God, he killed himself. Pinatay niya ang kanyang sarili. Nag-suicide siya. Praise God. Ibig sabihin, yun na yung panahon. Yun na yung paraan ng Diyos. Kasi tapos na yung kanyang papel na dapat niyang gampanan doon sa economy ng ating Panginoon. Amen? Pero maraming beses siyang gustong patayin. Praise God. Pero hindi nangyari. Kasi hindi pa panahon. Hallelujah. Hindi pa panahon. And I remember our prophet, Brother Branham, if you read his life story, alam natin na kuminento din niya kung paano nung siya po nasa panahon na he was so depressed, namatay po yung kanyang asawa, si Hope, pagkatapos yung kanyang
maliit na anak na si Sharon Rose, di ba? Alam niyo yung kwento, di ba? Amen? Sabay silang namatay. At hindi matanggap ni Brother Branham yon, yung pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay. At ang sabi po niya ay dahil sa kanyang sobrang depression na naramdaman, ay inattempt niya na tapusin niya ng buhay niya. Tapos sabi niya, wala nang silbi ang buhay ko. So, inattempt niya na mag-suicide. At alam natin na kinuha niya yung kanyang baril para mag-commit ng suicide, pero nung kanyang pag kinakalabit niya, nung tinutok niya ang kanyang baril sa kanyang sentido, pag kinakalabit niya yung baril, hindi pumuputok. Diba? Nandun sa life story niya yun eh. Hindi pumuputok. Amen. Praise God. At kalabit na siya ng kalabit, hindi pumuputok. You see? Why? Amen. Praise God. Imagine niyo na lang kung pumutok yun at yung isang bala ng baril na yun ang kumitil sa buhay niya, ano kaya sa palagay niyo ang kwento natin ngayon? Di ba? If God didn't put a boundary in the life of Brother Branham, praise God, at by just one bullet na kumitil sa buhay niya, after that siguro, ano kayang mangyayari sa mga prophecies sa Bible? You see? Meron ba tayo ngayong kikilalaning prophet of God na siyang nag-restore ng lahat ng mga mysteries sa Bible? Amen? Paano kaya tayo mapaperfect kung wala itong mensahe na ito that through the prophet of God ginamit siya? Kung yung isang kalabit niya na yun pumutok pagkatapos namatay siya. Yet, God set a boundary in the life of the prophet. Kahit na kalabitin niya yun ng maraming beses, hindi puputok yun kasi hindi pa po panahon para sa kanya na mamatay. Hinawakan niya yung kable ng kuryente. Hindi rin siya na kuryente. Di ba sabi niya, bakit mo ako pinaparusahan, Panginoon? Gusto ko lang mamatay. Bakit hindi ako mamatay? Why? Because, mga kapatid, may purpose pa ang Diyos sa kanya eh. May layunin pa ang Diyos sa buhay niya. Let me just read you the whole story, some of the part of the story, dun sa life story niya. Okay? Basahin lang natin sandali. Praise the Lord. Amen. So alam natin si Brother Branham, siya po ay naging game warden, ano? Naging security guard siya. Dahil doon meron po siyang baril. At yun ang ginagamit niya. Nakitili ng buhay niya. So sabi niya rito sa message na My Life Story, follow me. Praise the Lord. Yun. So sabi rito, I had been a game warden and sabi niya, I reached excuse me. I reached in there and got my gun, pistol out from the holster. So, kinuha niya yung kanyang baril doon sa kanyang suksukan ng baril niya and said, Lord, I can't go this anymore. I'm dying. I'm so tormented. I pulled the hammer back on the gun, but put it up to my head. Okay? Kneeling there on the coat in the dark room.
I said, "Oh, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done." And as I tried, and I squeezed the trigger as hard as I could, I said, "On earth as is in heaven, give us this day our daily bread." And it wouldn't go off. Amen. You see? Hindi daw po, praise the Lord, pumutok. Habang nagpipray siya ng Our Father, which art in heaven, kinalabit niya yung gatilyo, hindi naman pumutok. Hindi pumuputok. Amen? At sabi niya, and I thought, oh God, are you just tearing me to pieces? And what have I done? You won't even let me to die. And I threw the gun down, and it went off and shot through the room. Amen. Sabi niya, nung binitawan niya yung baril, pumutok. At pagkatapos, tumagos yung bala niya doon sa kwarto na kinilalagyan niya. I said, God, why can't I die and get out of it? I just can't go no further. You get to do something to me. And I fell over and started crying on my little old dirty bunk there. Praise the Lord. So, makita natin dito, amen, Sir Brother Branham, na pati siya mismo ay nagtataka bakit ganun. No? Bakit hindi pumutok yung baril nung kinalabit niya sa kanyang sentido. Pero nung binitawan niya yung baril, pumutok. Oh my. Bakit? Kasi alam na po natin ang sagot. Nag-set ang Panginoon ng boundary sa buhay ng prophet na ito. Iniingatan sa ng Diyos kasi may purpose pa ang Diyos sa buhay niya. Diba? Alam natin na meron pa siyang dapat kinakailangan na gampanan sa buhay niya. Kaya hindi mangyari na sa panahon na yun ay mamatay siya. Kasi kung namatay siya sa panahon na yun, paano na ang plano ng Diyos? Paano na yung nais ng Diyos na mangyari sa ating panahon? Diba? Mabubuksan pa kaya yung mga mystery sa Bible? Wala na. You see? Kaya hindi pa pwedeng mamatay siya. Kahit anong mangyari, hindi siya mamamatay. Kasi hindi pa niya talaga panahon. God set a boundary in his life that time. Praise the Lord. Kaya ganoon din tayo mga anak ng Diyos. Di ba may kanya-kanyang purpose ang Panginoon sa buhay natin. I remember Daniel during that time, di ba? God set a boundary in Daniel's life. Nung siya po ay tinapon doon sa lions den. Nandun yung mga leon at yung mga leon na ito ay gutom na gutom. Upang kung sino man ang ihagis doon sa lugar nila ay sigurado lalapain ng mga leon na ito. But God set a boundary in Daniel. Amen. Itong mga leon na ito, alam nila, may protection itong si Daniel. Nakita nila, na-sense nila. Kaya hindi nila nilapitan si Daniel. Hindi nila nilapa si Daniel. Praise God. At doon nagtaka yung hari. Kung bakit, mga kapatid, na hindi sinakmal ng leon si Daniel. Hallelujah. E naniniwala ako, mga kapatid, ng Diyos ay nagpadala ng anghel para ingatan si Daniel upang itikom yung bibig nitong mga leon na ito at hindi siya, mga kapatid, amen, saktan o hindi siya lapain. God set a boundary. Hallelujah. Upang sa ganun mapatunayan, amen, sa mata ng mga unbelievers, mapatunayan sa mata ng hari na si King Nebuchadnezzar na mas makapangyarihan yung Diyos ni Daniel kaysa yung Diyos na kanilang sinasamba. Di ba? Amen. Lahat ng mga bagay nito, naglalagay ang Panginoon ng mga bagay, obstacle sa buhay natin just to see, amen, that God, amen, is powerful. At nais ng Diyos na makilala siya sa paraan ng ganong bagay. Minsan ayaw natin, di ba? Ayaw natin makasalubong tayo ng ganong klaseng mga bagay sa buhay natin. Mga pagsubok sa buhay natin. Pero you see, praise God, yung mga taong ginamit ng Diyos, lahat sila dumaan sa ganon eh. Di ba? Lahat sila dumaan sa ganon bago sila naging isang dakilang tao, yung pangalan nila naging tanyag.
Without Goliath, there is no David. King David. Di ba? Amen. Praise God. Kung wala ang lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay ng mga prophet na ito, you see, hindi sila makikilala. Di ba? Amen. Kung wala din yung dinaanan ng Panginoon, hindi rin magiging tanyag o hindi ka magiging ka-successful yung plano ng Diyos sa buhay niya. Sabi niya, yung purpose niya is to do the will of the Father. So kinakailangan niyang dumaan talaga sa napakaraming pahirap para po siya, mga kapatid, hallelujah, matupad niya yung purpose ng Diyos sa buhay niya. You see, naalala ko rin si Brother Branham, balik tayo kay Brother Branham. Naalala ko si Brother Branham na, di ba? Ang tatay niya kasi ay isang bootlegger. Ang ibig sabihin po ng bootlegger ay manginginom. Yan ang lahi ng mga Branham, mga basagolero. Mga manginginom. At dahil doon, ang tatay niya ay parang kilala sa bagay na gano'n. At ito nga si Brother Branham po ay ang akala nila ay magiging gano'n din siya. Di ba? Magiging manginginom din siya at isang araw ay nais patunayan nitong si Brother Branham na sa harapan ng mga kaibigan ng tatay niya na gano'n din siya. Pero alam natin na nangyari, no? Nagkaroon ng intervention ng Panginoon. That's part of His protection dito sa prophet na kinakailangan mangyari yon para wag madungisan yung kanyang buhay. Okay? Sa message pa rin na life story, basahin natin. Gusto kong i-quote na lang para sundan nyo na lang po yung kwento dito sa buhay ni Brother Branham. Okay, basahin natin. Sundan niyo po ako sa screen. So sabi niya rito, remember one day Dad was going down to the river with the boys. Ano ko yata ito yung mga kainuman niya eh. Yung mga barkada niya. Okay? O, yun. My brother and I, we had to take a boat and go up and down the river, hunting bottles to put the whiskey in. We got a nickel and a dozens for them to pick them up along the river. And Dad was with me, and he had one of those little flat, I believe they were about a half pint bottles, and there was a tree had blown down, and Dad and this man was with him, Mr. Dornbush. Sabi niya, he had a nice boat, and I wanted to find favor with him because I wanted to use that boat. It had a good rudder, and mine didn't have no rudder at all. So we had just old boards to paddle with, and if he just let me to use that boat. Now, tuloy natin. Now, dito tayo sa bandang baba. Now, sabi rito, now they threw their leg up across the tree, and Dad reached in his back pocket and pulled out a little flat bottle of whiskey. Kasi nga lasenggo ang tatay niya eh, kaya laging merong nakasuksok na ano yun, na alak sa kanyang bulsa. Sabi rito, now, handed it to him and he took a drink. Handed it back to Dad and he taken a drink. And he set it down on a little sucker on the side of the tree that went out. And Mr. Dornbush picked it up and said, "Here you are, Billy." Kasi Brother Branham tinutukoy niya si Billy. I said, inalok niya ng alak. No? Sabi niya, I said, "Thank you. I don't drink," sabi ng prophet. No? He said, Branham, and don't drink. Isang Branham pero ayaw uminom. Parang nagtataka siya kasi alam niya mga Branham ay mga manginginom. Amen. Pero sabi ni Brother Branham, hindi ako umiinom.
everyone died with their boots on, nearly. And he said, parang nabigla sila lahat, parang, nagtaka sila lahat. And sabi nito, and Branham, sabi niya, said, Branham, and don't read. I said, no, sir. No, sabi ng tata niya. No. Dad said, I raised 1 cc. Sabi niya, ibig bang sabihin, sabi ng tatay niya, ako ay merong anak na bakla. Kasi yung word na cc, binabae o bakla. Sabi niya, meron pala akong anak na bakla. So my daddy calling me cc, I said, hand me that bottle. So, ibig sabihin, ayaw niya na tawagin siyang bakla. Parang napahiya siya. At dahil doon, ay sabi niya, iabot mo sa akin yung bote ng alak. Hindi ako bakla. Hand me that bottle, sabi ng prophet, sabi niya. And I pulled that stopper out of the top of it, determined to drink it. And when I started to turn it up, sabi doon, merong pong hangin. Amen? Merong hangin. Sabi doon, gumanon yung hangin. I handed the bottle back and took off down through the field as hard as I could. Si Brother Branham natakot siya. At binalik niya yung botelya ng alak sa tatay niya at tumakbo siya. At sabi niya, siya'y tumatakbong umiiyak. Amen? Now, something wouldn't let me do it. Something wouldn't let me do it. Naniniwala ako, mga kapatid, ang Panginoon, talagang ang Diyos ang nagbigay talaga ng ingat sa Kanya. At siya talaga ay sinangtify ng Diyos kasi alam ng Panginoon na merong kinakailangan siyang gampanan when He gets old. Yan ang sabi ng anghel ng Diyos sa Kanya. Kaya ayaw niya na ang kanyang vessel ay maudungisan. So kapag ina-attempt ni Brother Branham na uminom, manigerilyo, gumawa ng bisyo, ay nandyan lagi itong holy atmosphere na ito sa buhay niya at hindi niya magawa na gawin yon. I could not say I was any good. I was determined to do it. But it's God's grace, amazing grace, that keep me from doing those things. I wanted to do them myself, but He just wouldn't let me do it. Amen? Dito sinasabi dito na talagang ang Diyos talaga ang nag-ingat sa Kanya. Amen? Kasi may purpose ang Diyos eh. May purpose ang Panginoon. Mula sa Kanyang pagkasilang hanggang sa maganap yung layunin ng Diyos sa buhay niya, iningatan ng Diyos si Brother Branham. Hallelujah. Praise the Lord. Why? Because kinakailangan mapulfill niya kung ano yung hula, kung ano yung prophecy na dapat mapulfill sa buhay niya. Would you imagine that, mga kapatid? Amen. Praise God. Kung nakikita natin na ang Diyos talaga ang tumatawag, ang Diyos talaga ang gumagawa ng lahat ng bagay, ng purpose niya sa bawat buhay ng bawat isa. Lahat tayo ganun. Di ba? Amen. May certain part of our life na kala natin ay makakalabas na tayo doon. Amen. Beyond that line. Amen. And when we cross that line, alam natin, nakatapusan na natin yun. Pero ang Diyos, mga kapatid, nandyan ang kanyang mayamang biyaya sa atin na hindi niya pinahintulutan yung bagay na gano'n. Di ba? Napakabuti ng Diyos sa atin. So why don't we embrace that in our life? Embrace natin ang plano, ang purpose ng Diyos, ang sovereignty ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. At hayaan natin yung boundaries na inilagay ng Diyos sa atin ay kumilos sa buhay natin. Di ba? Kung papahintulutan ng Diyos na ang boundary niya ay ilapit niya hanggang sa way ng ating laman. Amen. Yun ang pinakahangganan na binigay ng Diyos kay Job, di ba? Praise the Lord.
Una ay tinanggal niya ang kanyang protection sa kanyang mga ari-arian, nalugi lahat, nawala lahat ng kanyang mga kayamanan. Inilapit niya doon sa kanyang mga mahal sa buhay, nawala lahat ng kanyang mga mahal sa buhay. Praise God. Hanggang sa humingi pa si Satanas na yung katawan ni Job ang kanyang saktan. At sabi ng Panginoon, sige, papahintulot ng kita. So nilapit ng Panginoon yung kanyang boundary to the point na talagang si Job talaga ay nagkaroon na ng maraming mga discomfort sa kanyang katawan. Yet mga kapatid, alam ko na ang kaluluwa natin, ang kaluluwa ni Job ay protektado ng Panginoon, na yun ang isang bagay na hindi kayang galawin ng kaaway. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo kung mayroong mga bagay na dumadaan sa buhay natin ganoon. At magpasalamat din tayo dun sa mga ginagamit ng Panginoon. Whether sila yung mga instrumento para ikaw ay parang feeling mo, parang ikaw ay siraan, wasakin ang buhay mo. Yet mga kapatid, alam ng Diyos yung limitation na dapat niyang ibigay dun sa mga tao na ito para totally mapulfill yung purpose ng Diyos sa atin at magampanan natin yung portion natin doon sa ekonomiya ng ating Panginoon. You see, katulad ditong example natin, ditong mga binabasa natin, praise God, na God set a boundary, siya naglagay ng hangganan. At nung si Brother Branham, tapos na siya sa ministry niya, di ba? Ang Diyos na rin mga kapatid ang siyang kumuha sa buhay niya. Tapos na Tapos na yung ministry niya. Wala pong aksidente sa atin. Sabi natin, na-aksidente siya eh. Hindi ba dapat sana siya mamatay? Pero kung yun ang paraan ng Diyos para kunin niya ang kanyang anak, whether, di ba? Whether sa pamamagitan ng ganong paraan, aksidente, di ba? Yung mga disciple nga, namatay nga sila lahat. Almost all of them, they were being martyred. Pinugutan ng ulo, amen, pinakong patiwarik. Hindi naging maganda yung kanilang sasabi nating kamatayan, pero tapos na kasi sila tapos na ang kanilang ministry. So tinanggalan ng Diyos yung protection sa kanila. At alam din ni Pablo yun, katulad ni Pablo, pinugutan na siya ng ulo, sabi niya, I have finished my course. Alam niya, nagpaalam na siya, nagsulat na siya ng pagpapaalam sa kanyang mga sulat. Sabi niya, dumating na yung takdang panahon para sa akin. Kasi maraming beses din inattempt na itong si Pablo ay patayin. Di ba? Ilang beses siyang gustong hulihin para patayin, kinukulong, pero hindi naman namamatay. Pero nung panahon na yun, alam na rin niya. That's the end of the tunnel of his journey. So sabi niya, now I am now ready to be offered. I have fought a good fight. I have finished my course. And then therefore there is a what? A crown that is waiting for me. So ganoon din tayo mga kapatid. Tandaan natin, ang gusto kong patunayan dito sa pag-aaral natin, amen, tayo po'y protektado ng Diyos. We don't have to protect ourselves. Kasi talagang hindi mo naman talaga kayang protektahan ng sarili mo sa mga unseen danger na mangyayari. Sa lahat ng mga uri ng mga balak lang kaaway sa iyo. Amen. Kung hindi, ang Diyos lang ang nakakaalam. Ang Diyos lang ang nagpapahintulot ng mga bagay na ito sa buhay ng bawat isa sa atin. So wala kang dapat gawin. Amen. Basta lang ilagak mo lahat ng tiwala mo sa Panginoon. At naniniwala ako na ang Diyos, mga kapatid, ang siyang mag-iingat sa iyo lagi. Diba? He's the one will going to guide you, to protect you, to walk with you. Amen? Everything. Siya po ang gagawa lahat ng mga bagay na yan. Diba? So God is sovereign in our life. Kaya dapat kayo mga kapatid ay patuloy na magtiwala lang sa ating Panginoon sa lahat ng bagay sa buhay natin. He will give us a good end. Hindi pa pwede na magtatapos tayo na hindi maganda yung ating katapusan. Ang Diyos mga kapatid ang siyang patuloy na nagpupulfill ng lahat ng mga bagay na ito. So sa gabing ito, tayo po ay pasalamat muli mga kapatid sa Panginoon. And I hope that you are being blessed by the word of the Lord tonight. Amen. Hallelujah. So sa gabing ito, amen, tayo po ay
Magsasara na. Tandaan po natin, is God love, elective love, para sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise be the name of Jesus. So tayo po ay mananalangin. Magsasara tayo sa ating panalangin ngayong gabi. At kung meron po tayong mga prayer request, gusto lamang tignan po yung mga kung may prayer request tayo ngayon. Hallelujah. Okay, tayo pong manalangin. Minsan pa sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your sovereign grace sa amin, Panginoon. Alam naman, Panginoon, you are in control of everything. Wala po kami dapat na ikatakot, Lord. At kung inalaw mo ang mga bagay-bagay na mangyari, Lord, alam namin may purpose po kayo, Lord, sa buhay namin. Salamat kami, Panginoon, dahil alam namin na ang buhay namin ay nasa inyong makapangyarihang kamay, na kayo ang may kontrol ng lahat ng bagay, Panginoon, Lord. Lord, ang aking mga kapatid ngayong gabi, saan man sila naroon, ano man ang kanilang pinagdadaanan, Lord, pakita mo sa kanila yung dakilang layunin, Panginoon, sa buhay nila. Pakita mo, Panginoon, na mahal mo sila. Pakita mo, Panginoon, na may layunin ka. Kaya mo pinapahintulutan, Panginoon, ng mga bagay-bagay na mangyari. O Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan namin ang iyong sakdal na kalooban. Matanggap namin, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, Lord. Para, Lord, maging matatag kami, Lord, sa mga panahon ng pagsubok sa buhay namin. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. And we praise you, Lord, sa mga salita sa gabing ito, Panginoon, na aming pinakinggan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord, for you have been so good to us, Lord. You have been so merciful to us, Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. And you wouldn't allow us, Lord. You wouldn't allow us, Lord, to experience things in our life na hindi niyo po, Panginoon, pinahintulot nang wala po kayong layunin, Panginoon. Lord, salamat, sa kabila ng mga pagsubok na ito, nagagawa pa rin namin maglingkod. Nagagawa pa rin namin tumayo, Lord. Magpasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, dalayan ko mga kapatid ko na may mga pinagdadaanan ngayon, na mga pagsubok. May dumadaan sila sa matinding karamdaman, matinding pangangailangan, Panginoon. Lord, I pray na kayo po ang siyang mag-extend ng yung grace sa kanila. Na sa ganun, Panginoon, ay maranasan nila, Panginoon, ang kapangyarihan mo sa kanilang mga buhay. Lord, kayo na po ang siyang bahalang umabot sa kanilang kalagayan sa gabing ito. Habang kami narito na sama-sama ngayong gabi,
Saan man naroon ang aking mga kapatid, Panginoon, idaloy nyo ang iyong kapangyarihan sa bawat tahanan ng bawat isa. Malapit man sila, malayo. Panginoon, saan man, Panginoon, sila panig ng mundo naroon. At kung mapakinggan nila, Panginoon, ang iyong mensahe, nawa, Panginoon, ay maunawaan nila ang sovereign grace mo, Lord. Amen. Ang kapangyarihan mo, Panginoon, na lagi naming yakapin ito at sampalatayanan at magtiwala kami sa iyo, Panginoon, that you are in control of everything, God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. We give you all the praise and glory sa pangalan niyo po, Panginoon, sa pangalan namin, Panginoon Kristo. Amen and amen. Sa muli, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Nawa sa gabing ito, lahat po tayo nagkasama-sama. Salamat po sa mga diretsyo na nakinig sa salita ng Diyos. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon. Sa susunod muli na pag-aaral natin ay niling ko na lahat po tayo ay muling magsama-sama para sa ilang sandali ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Praise God. To God be all the glory. Amen. Praise God. At pagpalain tayo ng ating Panginoon patuloy ngayong gabi. Before creation, you were on my mind. As I stood in eternity, I saw you in time. I know all about you. You were made by design. I know everything that you're Praise the going Lord. through. It was all part of my plan. And now you've come to this place, and it seems like all is failing. Child, trust my grace, for I know the thoughts I think toward you, thoughts of peace and not of evil. For I know the thoughts I think toward you, I'll give you an expected end. What was in the mind of the great potter? What was in the mind of your maker? He says, I'm molding you and making you a vessel anew.